Dahil sa comics collection ng kanyang ama, lumaki si Sue na mapagmahal sa mga superhero. Ang paborito niya ay si Supermoon, na isang normal na batang babae na pinagtatawanan dahil sa kakaibang buhok hanggang sa nagkaroon siya ng kapangyarihan at naging superhero. Alam ni Supermoon kung sino siya at kung ano ang dapat niyang gawin, at pinangarap ni Sue na ang totoong buhay ay kasing dali nito. Hindi siya masaya sa kanyang buhay at laging inaasar sa paaralan kaya araw-araw ay pinangarap niyang magkaroon siya ng espesyal na kakayahan para may makapansin sa kanya. Ang kanyang ina na si Maria ay laging abala sa kanyang trabaho sa prestihiyosong lab at hindi binibigyang pansin ang kanyang pamilya, na nagpapalala sa kalungkutan ni Sue. Isang hapon pagkatapos ng klase, sinundo si Sue ng kanyang ama na si Christopher at magkasama silang pumunta sa lugar na pinagtatrabahuhan ng kanyang ina para sorpresahin siya sa kanyang kaarawan. Umaasa si Sue na sa wakas ay mapapansin siya ng kanyang ina. Ngayon ay nagsasagawa si Maria ng presentation sa scientific event kasama si Dr. Drill upang pag-usapan ang tungkol sa NT26D, isang programa na pipigil sa lahat ng mga sakit. Si Sue at Christopher ay lihim na pumasok sa loob ng lab, at habang tinatanggal ni Sue ang mga equation sa board para magsulat ng magandang mensahe, sinindihan ni Christopher ang birthday candle. Sa kasamaang palad, nag-trigger ito ng fire alarm, na naging dahilan upang iwanan ni Maria at ng kanyang assistant na si Lenya ang event upang suriin ito. Sa sandaling nakita niya ang board, galit na galit si Maria at pinagalitan silang dalawa, sinabing hindi naiintindihan ng kanyang pamilya kung gaano ito kahalaga. Pagkaalis ng mga matatanda, nasaktan si Sue sa mga sinabi ng kanyang ina at galit na inihagis ang birthday cake. Hindi sinasadyang tumama ito sa machine at nagsimula ng kakaibang pangyayari. Dahil sa pagpapanik, pinindot ni Sue ang iba't ibang pindutan upang tumigil ito, ngunit naging sanhi lamang ito upang masira ang temperature control at ang AI ay nag-activate ng lockdown, kaya na-trap sa loob si Sue. Ang boses ng AI ay nagsabing ihinto ang pagpindot sa mga pindutan, ngunit hindi ito pinansin ni Sue at tumakbo sa reactor, na bigla na lang nasira. Sinubukan ni Sue na tumakbo palayo ngunit ang mga pinto ay nagsara at sumabog ang reactor na may maliwanag na ilaw. Ilang sandali pa, si Sue ay nasa ambulansya na may maliit na sugat, ngunit hindi niya naaalala ang nangyari. Sinabi ni Lenya kay Christopher na pwede na niyang iuwi ang kanyang anak, at nalungkot si Sue nang makitang kausap ni Maria si Drill sa halip na kamustahin siya. Habang nasa biyahe pa uwi, tumingin si Sue sa ilalim ng bandage at nakita niya ang sugat na kumikinang na kulay asol, ngunit hindi na niya ito pinansin at nagreklamo sa kanyang ama tungkol sa kanyang ina na mas mahalaga ang trabaho kaysa sa sariling anak. Nang gabing iyon, nagkaroon ng kakaibang panaginip si Sue tungkol sa pagsabog at kay Supermoon. Paggising niya sa umaga, laking gulat ni Sue nang makita niyang naglalaho ang isang braso niya. Mabilis itong bumalik, ngunit biglang sumama ang pakiramdam niya kaya nasukahan niya ang kanyang bag, at inilihim niya ito sa ama upang magpanggap na maayos ang lahat. Ibinaba ni Christopher si Sue sa paaralan at bago umalis, ipinaalala nito sa kanya na magtatrabaho siya sa ibang bansa ng ilang araw kaya si Sue at Maria na lang ang may iwan sa bahay, na hindi ikinatuwa ni Sue. Pagkatapos, pinuntahan ni Sue ang kanyang locker at nalaman niyang siya lang ang hindi nakatanggap ng imbitasyon para sa darating na Halloween party. Nang kunin niya ang kanyang comics, bigla siyang nilapitan ng isang lalaki na tinatawag na Toby, na tagahanga din ni Supermoon. Naputol ang pag-uusap nila nang dumating ang salbahing babae na si Eileen at ang mga kaibigan niya, na laging nanggugulo kay Sue. Kinuha nila ang atensyon ni Toby kaya lubhang nasaktan si Sue at biglang naglaho ang buong katawan niya. Dahil sa takot, tumakbo siya patungo sa banyo, kung saan kumuha siya ng tisyo. Sa sandaling iyon, lumabas mula sa stall ang isang estudyante at nakita ang tisyo na gumagalaw mag-isa, dahilan upang isipin niyang may multo sa banyo at tumakbo palayo. Pagkatapos ay hinugasan ni Sue ang mga kamay niya at muling nagpakita ang kanyang katawan, kaya nang bumalik ang estudyante na may kasamang guro, hindi nito pinaniwalaan ang kwento at umalis sila. Pagkatapos, inilagay ni Sue ang kanyang mga kamay sa ilalim ng dryer, at muling naglaho ang kanyang mga braso at hindi nagtagal ay naglaho din ang buong katawan niya. Samantala, sa lab, sinabi ni Drill kay Maria na ihanda ang lahat para sa bagong pagpupulong, na tila walang pakialam kahit nawasak ang lahat. Pagkaalis ni Drill, nagsimulang mabunyag ang katotohanan at nakita nila si Sue bago bumagsak sa sahig. Kinaumagahan sa bahay, nagising si Sue na nakakaramdam pa rin ng pagkapagod. Binigyan siya ni Maria ng mainit na inumin upang makabawi ng enerhiya, at nang hinawakan ito ni Sue ay naging invisible siya.
Habang gulat na gulat si Maria, binuksan ni Sue ang refrigerator at muling lumitaw ang kanyang katawan, na nagpapatunay na ang temperatura ang kumokontrol sa kanyang kapangyarihan. Ang init ay ginagawa siyang invisible, at ang lamig ay nagbabalik sa kanya. Nais ni Maria na magsagawa ng ilang mga pagsusuri at inutusan si Sue na huwag pumunta kahit saan para sa kanyang kaligtasan, ngunit sinigawan siya ni Sue, na nagrereklamo na ang tingin lamang sa kanya ng kanyang ina ay isang eksperimento. Pakiramdam niya ay isa siyang freak monster at gusto lang niyang bumalik ang lahat sa normal. Hindi pinansin ang payo ng kanyang ina, pumasok pa rin si Sue sa paaralan. Sinubukan din niyang tawagan ang kanyang ama, ngunit hindi niya sinasagot ang kanyang cellphone. Sa bakuran ng paaralan, si Toby ay nagpamalas ng ilang mga nakamamanghang tricks gamit ang bisikleta, at nang makita niya si Sue, nilapitan niya ito upang makipag-usap tungkol sa comics. Muli, pinutol ni Eileen at ng kanyang barkada ang kanilang pag-uusap, na sinasabi kay Toby na masyado siyang astig para makipag-hangout sa tulad ni Sue. Biglang nakatanggap si Eileen ng tawag na may kakaibang ringtone at nahiya siya kaya tumakbo siya palayo. Lumingon si Sue at napagtanto na isa itong kalokohan na kagagawa ni App, isang weirdong babae mula sa Robotics Club. Biglang dumating sa paaralan si Lenya at dinala si Sue sa lab, kung saan nagsagawa si Maria ng ilang pagsusuri. Ipinaliwanag niya na pumasok sa katawan ni Sue ang NT26D, at nang tingnan niya ang kanyang mga sugat, natuklasan niyang gumaling na ang mga ito. Gamit ang heating pad, nagagawa ni Sue na maging invisible, at natuklasan nila na ang lahat ng hawakan niya ay naglalaho rin kasama ang ibang tao, na napatunayan sa paghawak ni Lenya sa kanyang invisible na braso. Gayunpaman, nakikita pa rin ng infrared camera si Sue. Nagsimulang mag-alala si Maria na ang kapangyarihang ito ay posibleng hindi ligtas o kaya ay gamitin para sa masamang layunin, kaya gusto niyang burahin ang lahat ng kanyang pananaliksik. Hindi sumang-ayon si Lenya, at agad na hinarap ni Sue ang kanyang ina, iginiit na kailangan nila ang lahat ng bagay na iyon upang makahanap ng panlunas, at pagkatapos ay tumakbo siya palayo. Sa kagustuhang magtago, pumunta si Sue sa basement ng paaralan at umidlip dahil ang paggamit ng kanyang kapangyarihan ay labis na nakakapagod. Dahil ang Robotics Club ay nasa basement, hindi nagtagal ay nakita siya ni App na natutulog ng mahimbing at ginising siya sa pamamagitan ng pagbuhos ng tubig sa kanyang mukha. Pagkatapos ay umalis sila upang kumain sa kalapit na kainan at sinabi ni Sue kay App ang tungkol sa kanyang kapangyarihan, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni App. Sa sandaling iyon, dumating si Eileen at ang kanyang barkada at nagsimulang pagtawanan sila, kaya ginamit ni Sue ang pagkakataong patunayan ang kanyang sinasabi. Gamit ang heating pad, siya ay naging invisible at binuhusan niya ng kape si Eileen at ng sauce, kaya natakot sila at lumayo. Pagkatapos ay nagpakita siyang muli at namangha si App. Nang maglaon ay ikinuwento ni Sue sa kanyang ina ang nangyari at tumawa si Maria, at malungkot si Sue dahil pakiramdam niya ay isa siyang freak. Humingi ng paumanhin si Maria sa lahat at sinabi na kailangan nilang magtago hanggang sa matapos ang lahat. Samantala, dinala ng empleyado ng lab kay Drill ang security footage ni Maria at Lenya na nag-e-eksperimento sa kapangyarihan ni Sue, at agad na inutusan ni Drill ang kanyang empleyado na ilihim ito. Kinagabihan, iniuwi ni Maria ang natutulog na si Sue. Nang lumipat siya sa pintuan upang kunin ang kanyang anak, biglang may lumitaw na mga lalaki sa kanyang likuran at kanidnap siya. Dahil sa pagsigaw ni Maria ay nagising si Sue, at narinig niyang may sinabi ang kanyang ina tungkol sa paghahanap kay Alfred at pulang maskara. Mabilis na naging invisible si Sue at ini-activate ang alarm ng kotse, dahilan para umalis ang mga lalaki nang hindi siya kasama. Pagkatapos, si Sue na takot ay tumawag sa kanyang ama, ngunit hindi naniniwala si Christopher sa kwento ng invisibility at sa tingin niya ay bahagi rin ng kasinungalingan ang pagkidnap. Hindi alam kung saan pumunta si Sue sa kanyang paaralan, kung saan si Toby ay nagsasanay ng mga trick sa bisikleta. Nagkaroon ng breakdown si Sue at kanumfort siya ni Toby bago siya dinala sa kanyang bahay. Binigyan niya si Sue ng mainit na tsaa at naging invisible siya, ngunit nang sabihin ni Sue na siya ay isang freak, hindi sumang-ayon si Toby at sinabing ang kanyang kapangyarihan ay kamangha-mangha. Nagpasalamat si Sue at sinabihan siyang huwag tatawag ng pulis at nakatulog sa kanyang balikat. Kinaumagahan, pumunta sina Sue at Toby sa kotse ni Maria at biglang bumukas ng mag-isa ang pinto. Pagkatapos nilang kunin ang laptop bag ni Maria, nakatanggap si Sue ng misteryosong tawag na nag-uutos na sumakay sila sa trunk ng kotse ng mabilis hanggat maaari.
Sila ay sumakay sa trunk ng muli itong bumukas ng mag-isa, at pagkatapos isara ito, narinig nila ang boses ng ilang mga lalaki na tumitingin sa paligid at pagkatapos ay nagmaneho ng kotse patungo sa facility ni Drill. Nang tuluyang mabuksan ang trunk, nakita nila si App na siyang tumawag kanina. Pagkatapos ay ibinunyag ni App na mayroon siyang security footage na nagpapakita ng van mula sa kumpanya ni Drill na dumukot kay Maria. Ang kanyang teorya ay gusto siyang pilitin ni Drill na gumawa ng higit pang NT26D. Gusto ni Sue na iligtas ang kanyang ina kaya nagpa siyang pumasok sa loob ng facility, kasama si Toby at naging invisible sila. Habang naglalakad sila sa hallway, nadapa si Toby at nabitawan ang kamay ni Sue, kaya lumitaw siya sa harap ng tatlong siyentipiko. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa portal at sa kabutihang palad ay nahawakan siya ni Sue at ginawa siyang invisible muli. Nakarating ang dalawa sa lab at nakita ni Toby ang cellphone ni Maria kasama ang sample ng NT26D habang si Sue ay biglang nakatulog sa upuan. Sa labas, nakita ni App ang mga mapanganib na lalaki na papalapit at binalaan niya si Toby, kaya sinubukan niyang gisingin si Sue sa pamamagitan ng paghalik sa kanya. Pinigilan siya ni Sue bago ito matuloy at pagkatapos ay ginawa niya silang invisible upang tumakas. Nag-iingat sila sa mga hallway upang maiwasang mabunggo ang sinuman, ngunit nang makarating sila sa pinto, aksidenteng tumama ang mukha ni Toby na nag-iwan ng dugo sa salamin. Sinimulan silang habulin ng mga gwardya at hindi nagtagal ay nawala ang invisibility ni Sue, ngunit sa kabutihang palad ay dumating si App sakay ng bike at ginawa itong mas mabilis sa pamamagitan ng pag-activate ng flux capacitor. Dahil sa husay ni Toby sa pagbibisikleta, nakatakas sila ng ligtas. Pagkatapos, dinala sila ni App sa bahay ng kanyang tita na si Laura. Hiniling ni Laura na pribadong makausap si Sue at ipinahayag na kasama niyang nagtatrabaho sina Maria at Lenya noon, ngunit nag-away sila at nagkahiwalay ng landas. Noon ay sinubukan ni Laura na balaan siya tungkol sa mga panganib ng pagbebenta ng NT26D kay Drill, ngunit hindi nakinig si Maria. Nang maglaon, tiningnan ni App ang mga file sa cellphone at nakita ang video na ni-record ni Maria tungkol sa kanyang sarili na tumatakbo at inaatake, at may nakita silang bagay sa sulok ng screen ngunit hindi nila matukoy. Bigla silang nakarinig ng kakaibang ingay na nagmumula sa bag ng laptop at binuksan nila ito para hanapin ang pulang maskara na binanggit ni Maria. Ini-activate nila ang isang hologram na nagpakita kay Alfred, ang AI na narinig ni Sue sa lab noon. Hindi alam ni Alfred kung nasaan si Maria, ngunit bago pa sila makapagsalita, tinawag sila ng nanay ni App para maghapunan. Habang kumakain ng pizza, sinabi ni App na ito ang unang pagkakataon na nag-uwi siya ng mga kaibigan dahil wala siyang ibang kaibigan. Pagkatapos kumain, kinausap muli ng tatlo si Alfred. Inamin ng AI na pagkatapos burahin ni Maria ang lahat, ginamit niya ang superior processor ni Alfred upang lihim na magsagawa ng tests at makahanap ng lunas para kay Sue. Ipinakita ni Alfred ang video record ni Maria kung saan natuklasan niyang may genetic problem ito at ipinaliwanag na ang NT26D ay gumagana lamang kay Sue at walang epekto sa sinuman. Ibig sabihin, si Sue ang tunay na pakay ni Drill, hindi si Maria. Kinagabihan, may misteryosong tao na pumasok sa bahay upang kidnapin si Sue, ngunit sa halip ay natagpuan nito si Toby sa kama. Tumakas ang tao sa bintana bago pa ito mahampas ni Toby ng upuan, pagkatapos ay nakakita siya ng pang-injection sa sahig. Kinaumagahan, sinabi ni Sue kay App na nagpalit sila ni Toby ng mga kwarto kagabi na hindi sinasadyang nagligtas ng kanyang buhay. Pagkatapos ay ibinunyag ni App na mayroon siyang sorpresa, gumawa siya ng superhero suit na may kontrol sa temperatura, na makakatulong kay Sue na gamitin ang kanyang kapangyarihan at mapanatili siyang gising. Gustong-gusto ito ni Sue at sinubukan ito sa pamamagitan ng pagpaprank sa kanyang mga kaibigan habang nag-aalmusal, at sinabi na ang bagong pangalan niya ay Invisible Sue. Sa sandaling iyon ay nabigla si Sue nang makatanggap siya ng tawag mula kay Maria, na nagsasabing nakatakas siya mula sa mga bumihag sa kanya at hiniling kay Sue na makipagkita sa kanya sa lumang palengke sa tabi ng fountain. Sinabi rin niya na may humahabol sa kanya ngunit biglang naputol ang tawag. Maya-maya sa palengke, pumunta ang tatlo sa fountain at si Sue ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ama. Gayunpaman, mabilis niyang ibinaba ang tawag dahil may nakita siyang ilang mapanganib na lalaki na papalapit sa kanila. Hinalikan ni Toby si Sue upang itago ang kanilang mukha at dumaan sa kanila ang mga gwardya, ngunit hindi nagtagal ay dumating din si Drill at agad silang nakilala. Gumamit si App ng drone para patumbahin ang karamihan sa mga gwardya at habang tumatakas sila,
nabigla si Drill nang makita si Maria, na hindi maunawaan kung ano ang ginagawa niya doon. Nagtago ang tatlo sa likod ng mga basurahan at tinunton ni Alfred ang huling tawag ni Maria, na inihayag ang lokasyon na nasa gitna ng kawalan. Gayunpaman, iginiit ni Toby na isa na naman itong bitag at si Maria ay bahagi ng pagsasabwatan dahil pinapunta niya sila dito. Si Sue ay nasaktan sa posibilidad ngunit ang kanilang pagtatalo ay nag-ambala nang tumawag si Eileen sa cellphone ni Toby. Dahil sa inis, ibinaba ni Sue ang tawag at itinapon ang cellphone sa basurahan para hindi sila matunton. Sa sandaling iyon ay napansin nilang papalapit ang mga mapanganib na lalaki, kaya ang tatlo ay nagnakaw ng motor mula sa delivery guy, at walang kamalay-malay na sinusundan sila ni Lenya sakay ng kotse. Sa kalaunan ay nakita nila ang kalsada na hinarangan ng mga tauhan ni Drill, kaya gumawa ng plano si Toby. Gamit ang flux capacitor ni App at kapangyarihan ni Sue, tumalon si Toby gamit ang motor sa pamamagitan ng pagkopya ng pelikulang E.T., na nagpapahintulot sa kanila na pumunta sa itaas ng mga van at makatakas ng ligtas. Ilang sandali pa, nakarating sila sa lokasyon na natuntun ni Alfred, na isang nakakatakot na abandonadong pabrika. Iniisip pa rin ni Toby na ito ay isang bitag at ayaw nang magpatuloy, na nagdulot ng pagtatalo kung saan inawi siya ni Sue at sinabi sa kanya na mas makakabuti sa kanya na pumunta sa Halloween party kasama si Eileen. Pagkatapos umalis nang nasaktan na si Toby, pinalibutan ng surveillance drone sina App at Sue at hindi magamit ni Sue ang kanyang invisibility dahil nasira ang suit kanina sa motor. Sila ay tumakbo at sinubukan na manatiling nakatago, ngunit sa lalong madaling panahon, sila ay natagpuan muli. Kaya nagpasya si Sue na gamitin ang NT-26D sample na nakita ni Toby. Inihagis niya ito sa mga drone at lumikha ng malaking pagsabog na nagpatumba rin sa kanya. Samantala, bumalik si Christopher sa bahay at nakita ang ganap na kaguluhan sa bawat silid bago natuklasan ang nanghihimasok. Ilang sandali pa, nagulat si Sue nang magising siya sa kanyang kama at si Maria ay nakaupo sa tabi niya na nagbabasa ng comic book. Binanggit ni Sue ang nangyari ngunit sinabi ni Maria na panaginip lang ang lahat, pagkatapos ay tinanong niya si Sue tungkol sa kanyang mga kaibigan. Nakapagtataka, hindi natatandaan ni Sue na may sinabi siya sa kanyang ina tungkol sa kanila, ngunit ipinaliwanag pa rin niya na si App ay nasa abandonadong pabrika at si Toby ay nasa Halloween party. Pagkaalis ni Maria, sinubukan ni Sue na buksan ang pinto at mga bintana ngunit nakalock ang mga ito. Maya-maya, nagsalita si Alfred at may ipinakita sa kanya. Sa labas, tinawagan ni Maria ang kanyang amo upang ipaalam na nasa kanya ang babae at siya na ang bahala sa iba pang mga kabataan. Pagkatapos, ang katawan niya ay nagsimulang mag-transform, na nagpapakita na siya ay si Lenya na nagpapanggap bilang si Maria. Sa pabrika, nakita ni App ang papalapit na sasakyan at natakot siya, ngunit gumaan ang loob niya nang makita niya si Maria. Ilang sandali pa, pumasok sina Maria at App sa kwarto ni Sue, at nabigla si Sue nang makita niya ang kanyang ina. Inihagis niya si Alfred sa kanya at nang makumpirma ng AI na siya ang totoong Maria, niyakap nila ang isa't isa. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Sue na ang mga tao lang mula sa kanyang pamilya ang maaaring gumamit kay Alfred at nagplay ng recording na nagpapakita na si Lenya ay nag-inject sa kanyang sarili ng dugo ni Sue para makakuha din siya ng kapangyarihan. Dahil sa paghahalo ng NT-26D sa dugo ni Sue ay nakagawa ito ng super serum, at ang bawat tao ay nagkakaroon ng iba't ibang kapangyarihan dahil dito. Nang maalala ni Sue ang napag-usapan nila ni Lenya kanina tungkol sa kanyang mga kaibigan, napagtanto nilang papatayin niya ang lahat ng mga saksi. Habang si Lenya ay palihim na pumasok sa Halloween party kung saan naroon si Toby, sumakay si Maria at ang mga babae sa kotse para sundan siya. Habang nasa biyahe, ipinaliwanag ni Maria na nakatakas siya dahil sa tulong ni Drill, lumalabas na siya ay kakampi at hinahabol si Sue upang tulungan siya. Inihayag din niya na nakagawa siya ng antidote, ngunit tinanggihan ito ni Sue dahil gusto niya ang pagiging invisible Sue sa ngayon. Gayunpaman, magagamit nila ito upang talunin si Lenya. Nang makarating sila sa party, nagselos si Sue dahil nagsasayaw si Toby kasama si Eileen. Nilapitan ni App ang DJ at pinatumba siya gamit ang taser habang tinitingnan ni Sue ang dance floor upang hanapin si Lenya. Samantala, sinubukan ng isa sa mga kaibigan ni Eileen na makipag-usap sa kanya ngunit hindi siya pinansin, pagkatapos ay ipinakita na ang tunay na Eileen ay nawalan ng malay sa banyo. Nakita ni Sue na umiiyak ang kaibigan ni Eileen at nang sabihin ng babae ang pagbabago ng ugali ni Eileen, napagtanto ni Sue na si Lenya ito. Nang subukan ni Sue na kontakin ang iba, si App lang ang tumugon dahil nawala si Maria sa kotse.
Sa sandaling iyon, dumating ang mga mapanganib na lalaki, kaya nilock ni App ang mga pinto at nag-activate ng fog bilang distraction. Hinawakan ni Sue si Toby at sinimulang hilahin siya habang ipinapaliwanag niya ang sitwasyon, ngunit nag-aalangan si Toby na magtiwala sa kanya. Desperado, humingi ng tawad si Sue sa sinabi niya kanina at humingi ng tulong kay Toby, ngunit biglang lumitaw si Lenya sa kanyang tunay na anyo at kinuha si Toby. Habang ang mga lalaki sa wakas ay nagawang buksan ang pinto, si Sue ay naging invisible at sinabihan si Toby na lumaban. Tinamaan ni Toby si Lenya at nagawang lumayo sa kanya at muling lumitaw si Sue upang turukan siya ng antidote na naging sanhi ng pagkahulog ng dalawa sa pool. Tumalon si Toby sa tubig para iligtas si Sue at sinimulan ni App na manipulahin ang mga ilaw habang inaanunsyo na isa itong espesyal na palabas para sa Halloween bilang cover story. Makalipas ang ilang segundo, nahanap ng isang guro ang totoong Eileen sa banyo habang ang tatlo ay nakatakas kasama si Lenya na walang malay. Nang makarating sila sa labas, nakita nilang naghihintay si Laura sa kanila, sinabing ipinadala siya ng nanay ni App para sunduin siya. Muntik nang sumama ang tatlo sa kanya ngunit natigilan si Toby nang makilala niya ang upuan ni Laura, ang bagay na nakita nila sa sulok ng video ni Maria. Sa sandaling iyon, isang grupo ang dumating sakay ng van at ipinahayag ng mga mapanganib na lalaki na kanidnap nila si Maria, Drill, at Christopher. Tumawag si Alfred sa 911 at sinabihan si Sue na tumakbo bago ito nag-shutdown dahil sa pagkasira sa tubig, ngunit si Sue ay masyado ng pagod upang gumalaw. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Laura na sa nakalipas na mga taon, si Lenya ay nagtatrabaho para sa kanya, at binabantayan si Maria at ang kanyang imbensyon dahil gusto ito ni Laura para sa kanyang sariling negosyo. Kinuha rin ng mga lalaki sina App at Toby at nagbanta si Laura na sasaktan sila kapag hindi sumama si Sue para magbigay ng dugo sa kanya. Gayunpaman, nalutas ni Sue ang problema sa pamamagitan ng pag-inject sa sarili ng natitirang antidote na ginawang walang silbi ang kanyang dugo. Lumapit ang galit na si Laura para sa paghihiganti at gumanti si Sue sa pamamagitan ng pagkonekta ng flux capacitor ni App sa kanyang upuan. Habang si Laura ay nagsimulang gumulong na parang baliw, dumating ang mga pulis habang si Sue ay nahimatay. Maya-maya, nagising si Sue at nakitang binabantayan siya ni Christopher. Sinabi niya kay Sue na nahulog siya sa hagdan at ang lahat ay panaginip lang, at alam ni Sue na pinaprank lang siya nito. Pagkatapos ay sinabi ni Maria na inayos niya si Alfred at ibinigay ito kay Sue. Bilang kapalit, ibinigay ni Sue sa kanyang ina ang kanyang regalo para sa kaarawan nito. Nang bumuti na ang pakiramdam niya, si Sue ay gumawa ng bagong drawing para sa kanyang comics, na nagsasabing masaya siya kahit wala na ang kanyang kapangyarihan. Nakipagkita siya sa kanyang mga kaibigan at sinubukan na halikan si Toby ngunit bigla siyang sumuka, at nagsalita si Alfred na nagsasabing ayaw tanggapin ng katawan ni Sue ang antidote. Nasa sabik, hinawakan ni Sue ang mga kamay ng kanyang mga kaibigan, at habang isinisigaw nila na sila ang Fantastic Three, naging invisible sila. Samantala, sa labas ng facility, nagsimulang mag-transform si Dr. Drill at ibinunyag na siya si Lenya. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.